Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-358 na kabanata. Ang Sniper. Si Art ay nakatingin sa papel na nasa kanyang desk, habang nakikipag-usap kay Luther. Iiwan mo lahat ng impormasyon tungkol kay Alex sa bakod. Upang makolekta ng aking mensahero, wika ni Luther, ang boses nito ay nag-uutos. At tandaan mo na ang lahat ay mahigpit na sikreto. Si Art ay nakakuha ng palatandaan ng pagiging excited sa tono ng boses ni Luther. Malapit na bang maghiganti ang Blood Brothers sa isip niya? Alam na ang lahat ay makabubuti para sa kanilang pamilya. Pagkatapos ng lahat na nangyari, ang Stedman family ay hindi na mahihiwalay sa Blood Brothers. Gagawin ko ito kaagad, pinanatili nito ang tono na magalang. Pero pwede mo bang sabihin sa akin ang pinaplano mo? Hindi mo na dapat malaman, wika ni Luther. Pwede mong panoorin ito sa balita, katulad ng iba. Biglang tinapos nito ang tawag. Sumunod si Art sa mga bili ni Luther, at inilagay ang mensahe sa nakatagong compartment sa bakod. May maganda siyang pakiramdam, na ang lahat ay magiging maayos sa pagkakataon ngayon. Hindi makikita ito ni Alex na parating, kaya sana ay hindi niya magawang makatakas. Si Debbie ay bumalik sa Johns Hopkins University, ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. At si Alex ay bumalik na rin sa kanyang trabaho, bilang security guard. Pagkatapos ng ilang linggo, si Alex at Debbie ay bumisita sa opisina ni Jessup. Ang receptionist ay nakatanggap ng tawag na may remote control na bomba sa building. Nagsabi sila kay Alex na babayaran ito ng $15 million cash bago maghapon. Kung hindi ang bomba ay i-detonate, at pasasabugin ang buong building. Ang receptionist ay ibinigay ang recording kay Jessup. Si Jessup ay pinaplanong ipasa ang kontrol ng kumpanya kay Alex, at patungo na sa boards of directors. May nagpakalat ng balita, kaya si Alex ay tina-target na ngayon. Sinabi ni Jessup kay Alex na ayusin ang banta. At si Alex ay lumisan na ng building. Tumawag ng pulis, at dumating ang mga bomb squads, na kasama ang mga police dog, na naghanap sa building, pero walang nakitang bakas ng bomba. Si Jessup, Rufus, at Alex ay naglakad palabas ng building, at pinag-uusapan ang sitwasyon. Si Rufus ay tumingin sa mga pulis, may kakaiba wika niya. Tinanong niya ang lahat ng mga staff, at sinabi na hindi sila tumawag ng pulis. Ang mga pulis ay dumating, pagkatapos lang ng ilang sandali, noong matanggap nila ang pagbabanta. Normal ba ang mga ganoon? Si Alex ay napaisip, habang pinapanood ang mga pulis sa paligid. Sino ang tumawag sa kanila, at ano ang nangyayari? Nag-isip siya sandali. Siguro hindi mahalaga ang pera, sa tumawag, suhestyon niya. Marahil ay gusto nila gumawa ng kaguluhan. At ginagamit nila ako bilang paninira. Halos buong araw si Jessup sa loob ng kanyang opisina. Malamang na gusto nila siyang palabasin ng building. Ang buhok sa kanyang batok ay biglang nagtayuan, at tumingin sa paligid. Nakadama ng panganib. Pagkatapos ay tumingin si Alex kay Jessup at itinulak. "Dumapa kayo, may sniper," sigaw niya. Bago niya matapos ang pagbibigay ng babala, ang bala ay gumuhit. Ang mga tao ay sumigaw, at nagpunta sa iba't ibang direksyon, na nagresulta ng malalang kaganapan. Mabilis na kumilos si Alex, at dinala si Jessup sa building. Maliwanag na tina-target ng sniper si Jessup. Binaril pa sila nito ng ilang beses sa kanilang direksyon. "Manatili kayo dito, at kumuha ng bodyguard upang protektahan si Mr. Clifton. Hahabulin ko ang sniper," bumaling ito at tumakbo palayo ng building. 2 bala pa ang pinakawalan ng sniper, ngunit hindi tumama. Si Alex ay tumakbo patungo sa kabilang building, sigurado sa lugar kung saan bumabaril ang sniper. Pagkatapos ng kanyang biyahe sa Canada, siya ay mas maganda, at malakas ang kanyang katawan, at ang kanyang pakiramdam ay mas umunlad. Ang kulto ng Black Orchids ay determinado na protektahan si Debbie, at pagalingin ang mga injury ni Alex. Kaya ibinunyag nila ang lahat ng kanilang sekreto. Kaya si Alex ngayon ay lalong nadagdagan ang antas ng kakayahan. Si Alex ay nagawang makapunta sa kabilang building ng mabilis. Ang loob ay puno ng tao, at mukhang walang nakapansin ng pagbaril sa kabilang kalsada. Si Alex ay tumingin sa pintuan, at nagdesisyon na hindi dumaan sa lugar na iyon.
Tumingin siya sa taas ng building, at pagkatapos ay hinawakan ang drain pipe, at nagsimulang umakyat. Si Alex ay umakyat ng ilang palapag, gumalaw ng mabilis. Pagkatapos ay nakita niya ang isang tali na nakabitin mula sa taas. Isang lalaki ang may mahabang case, ang nagsisimulang bumaba sa tali. Ang lalaki ay hindi napansin, at hindi inaasahan na si Alex ay aakyat mula sa kabilang gilid ng building. Si Alex ay nakarating sa taas at nakita ang tali. Hinawakan niya ito, at nagsimulang hilain. Ang lalaki ay ipinagpapatuloy ang kanyang pagbaba. Pero nang makarating siya sa dulo ng tali, napagtanto niya na parang may mali. Ubos na ang tali, pero nasa kalahati pa lang siya ng building. Ang tali ay umikli. Ang lalaki ay sumimangot at naguguluhan. Sinusubukan isipin kung ano ang nangyari. Hindi niya ito maintindihan, at hindi alam ang gagawin. Pagkatapos ay tumingin ito sa itaas, at nabigla. Isang lalaki ang dahan-dahan hinihila ang tali pa itaas. Alex banggit ng sniper. Naalala ito mula sa impormasyon na kanyang kinabisado. Hindi niya inaasahan na si Alex ay malakas at mabilis. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakita pa niya ito sa kabilang building. Paano ito nakarating dito ng mabilis, pagtataka niya. Ika-359 na kabanata. Kilala mo ako? Tanong ni Alex, na nakatingin. Pagkatapos ay iginalaw nito ang tali, ipinaalala sa sniper ang mapanganib na posisyon nito. Kung bibitawan ito ni Alex, ang sniper ay mahuhulog. Inaasahan mo ba na magmamakaawa ako ng kapatawaran? Tanong ng sniper. Ngumiti ito at binitawan ang tali. Inaasahan na ito ni Alex, at nakapaghagis na, ng isa pang tali, na parang nanghuhuli ng kabayo, upang mapigilan ang pagtakas ng sniper. Pagkatapos ay hinili muli ang tali pa itaas. Ang lalaki ay desperadong nahihirapan, habang mas lumalaban siya, ang tali ay mas lalong humihigpit. Hindi niya magawang makatakas, at siguradong mahuhuli. Pakawalan mo ako, sigaw nito. Bitawan mo ang tali. Hindi ka ganoon kadaling makakatakas, wika ni Alex. At hinatak na ng malakas ang tali, na nagdala sa sniper sa ibabaw. Itinali ni Alex ang lubid paikot sa katawan ng sniper, upang masiguro na hindi makatakas. Ang lalaki ay umubo, na tumingin kay Alex. Ano ang nangyayari? Tanong ni Alex na nakatingin dito. Hindi ka mukhang matalino, upang planuhin ito ng mag-isa. Kanino ka nagtatrabaho? Ang sniper ay tumawa, hindi sapat ang talino, upang matakot. Sa totoo lang ay talo ka na, nakangisi na wika ng sniper. Kumurap si Alex, at napagtanto ang ibig sabihin ng lalaki. Itinukod niya ang tuhod sa dibdib ng sniper, at di naganen. Ano ang ibig mong sabihin? May iba pa bang sniper? Nagpadala ba sila ng iba pa? Pagtatanong niya. Napakatalino. Pero huli ka na, panunuya ng sniper. Ang mukha nito ay nakangisi. Ilan kayo, at nasaan sila? Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo, kahit na gusto ko, sagot nito. Isa lang akong sniper, at wala nang alam na kahit ano. Gusto kong malaman mo na hindi pa tapos. At kahit nagawa mo na makatakas sa mga atake, paano ang iyong mga kamag-anak? Kailangan mo pa rin silang panoorin mamatay, bago ka sumama sa kanila. Ngumiti ito, at mukhang hindi nag-aalala sa kanyang sasapitin. Si Alex ay hindi na nakipagtalo pa, sa halip ay sinuri ang lubid kung nakatali ito ng mahigpit. Ang sniper ay walang pupuntahan, paano ko siya mapagsasalita pag-iisip niya. Habang siya ay nag-iisip, isang malakas na pagsabog ang naganap. Si Alex ay mabilis na bumaling, at tumingin sa building ng pamilya Clifton. Isang pangamba ang naramdaman niya. Tumawa ang sniper, sinabi ko na talo ka na, wika nito. Ang pagpatay sa akin ay hindi na maibabalik ang kahit ano. Si Joseph Clifton ay patay na, at hindi siya ang huli. Kukuha kami sa pamilya mo isa-isa, at wala kang magagawa tungkol dito. Hindi maunawaan ni Alex kung ano ang problema ng lalaki, at nag-alala ng kaunti para sa iba. Nag-aalala sa kaligtasan ng pamilya Clifton. Bumaling siya muli sa sniper, at tinanong. Sa palagay mo ba ito ay nakakatawa? Hinawakan niya ang lalaki at binuhat. Ikinawit ang kamay sa leeg. Hinila niya ito, at nabubulunan ang sniper. Ang sniper ay nahihirapan, dahil sa mahigpit na hawak. At hindi siya makatakas.
Ang kanyang braso ay nakatali. At wala siyang magawa upang makatakas sa pagkakahawak ni Alex. Si Alex ay binigyan ito ng isa, at nawalan ng malay, at iniwan doon. Ang lahat ng miyembro ng staff ay umalis sa building. Na dahilan upang mahirapan ang mga pulis na maghanap ng kahina-hinalang bagay. Nang si Alex ay nagtungo sa lugar ng sniper, ang mga bodyguard ni Jessup ay mabilis na kumilos, kinuha si Jessup at isinama sa ligtas na lugar, at binantayan. Ang isang lalaki na naka-uniform ng pulis, ang nagmadaling lumapit sa kanila. At hinarang ito ng isang bodyguard pero sumabog ang bomba. At namatay ang dalawang bodyguard. Sa kabutihang palad si Alex ay nakapagbigay agad ng instructions noong una pa lang, at nagawa nilang mapaghandaan ang sitwasyon. Si Jessup, Rufus, at Debbie ay nakaramdam ng pagiging balisa. Maliwanag na ang magpapasabog ay nakapasok. Nagpanggap bilang isang pulis. Ang pagsabog ay napatay siya, at bumagsak sa malaking parte ng sahig. Ang debris ay nagkalat sa iba't ibang bahagi. Si Alex ay nagmadaling pumasok sa loob, at nagtanong kung ayos lang ang lahat. Nakahinga siya ng maluwang, nang makita na hindi sila nasaktan. Pero si Debbie ay sobrang namumutla, at maliwanag na natatakot pa rin. Ang mga tao ay naghinala kung sino ang nasa likod ng pag-atake. Maliwanag na pinlano ito. At mapalad at hindi malala ang kinalabasan. Ang ilang mga grupo ay nagsuggest na ang pasimuno ay ang Stedman family, o ang Blood Brothers Gang. Pero hinihintay ng lahat ang opinyon ni Alex. Si Alex ay nag-isip sandali, at sinabi, "Ito ay dahil lahat sa akin. Masyado silang natatakot na lumapit sa akin ng harapan. Kaya inaatake niya ang aking mga kamag-anak. Kaya kailangan ninyong layuan ako." Sinabi niya ang tungkol sa sniper. "Hindi ako sigurado kung sino ang nasa likod nito," wika niya. "Kailangan kong maghintay upang malaman. Malamang ito ay ang Stedman family o ang Blood Brothers." Pagkatapos ng lahat ng nangyari, sila ang may pinakanawalan ng malaki. Si Jessup ay nagalit. Si Art ba ay nababaliw na, wika nito. Galit siya sa pamilya Clifton, at ngayon ay determinadong patayin tayong lahat upang makapaghiganti. Kailangan nating makipagtuos sa kanya. Nang si Debbie ay nakabalik na sa Baltimore, ang Stedman family ay ibinulgar ang kanyang katayuan sa pamilya Clifton. At hindi mapapatawad ni Jessup o makakalimutan ang tungkol dito. Ngayon ay medyo hamupe na ng kaunti ang mga bagay. Si Alex at ako ay pupunta sa opisina, at may kukuhain na ilang mga bagay. Si Jessup ay may mga itinagong mahalagang papel sa kanyang opisina. At ngayon ang building ay hindi naligtas. Kailangan niya itong makuha. Magtatrabaho na lang siya sa iba sa hinaharap. Okay, sagot ni Alex. Sinamahan si Jessup paakyat sa hagdanan, alam na ang elevator ay hindi ligtas. Nang sila ay patungo, nakita niya si Chelsea Wood kasunod ng pintuan sa may hagdanan. Si Chelsea ay naka-uniform kasama ang ilang mga police officer. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.